Praise God. Hallelujah. Let's pray. Father in heaven, salamat po, Panginoon, sa araw na ito na bagamat nasa gitna po kami ng napakainit ng panahon, binigyan mo po kami ng oras para bigyang halaga ang aming pong pagsamba sa inyo. Ang iyong mga salita ay siyang magbibigay sa amin ng tamang direction. Magbibigay sa amin ng kalakasan at pagtatagumpay. At narito po, Panginoon, ang tagumpay na ibinigay niyo sa amin. Narito kami upang kumuha ng lakas, kumuha ng katotohanan, at ang iyong mga salita ang magbibigay ng tamang landas na aming pong tahakin sa loob ng linggo ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong masaganang biyaya. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Praise God. Bobo po tayo. Ayan. Magandang umaga. Magandang umaga naman. Nag-almusal na ba kayo? Praise God. Ba't parang walang kalakas-lakas, no? Alam niyo po, sa loob ng isang linggong ito, wala po tayong dapat pinakaasam-asam. Amen. Okay. Na tayo ay makakarinig ng salita ng ating Panginoon. Dahil tuwing Sunday lamang po tayo nagkikita. Kaya bigyan po nating halaga ang oras na ito para po sa salita ng Diyos. Imagine po ninyo, tuwing linggo lang po tayo kakain. Pagharap mo sa pagkain, ano mangyari? Lantak agad. Gutom na gutom. Oh? Purihin ng Diyos. At tuloy po tayo, tatapusin po natin ngayon yung ating tema. No? Gusto ko pong magkaroon tayo ng series sa ating pong mga pagtuturo dito sa pulpito. No, matatapos na po ngayon yung 1 Corinthians chapter 13. Doon sa chapter 12 ng 1 Corinthians, huling talata, makita po natin doon, no? Sabi ni Paul, at ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakamahalaga sa lahat. Praise God. At ito ay walang iba kundi ang pag-ibig. Praise God. Hallelujah. Mahalaga po ang tayo po ay matutong magmahal. Higit sa lahat, sa salita po ng ating Panginoon. Dahil ito po yung magbibigay sa atin ng tamang direksyon, kalakasan, pagtatagumpay, at mga bagay na mabuti na siyang inaasam natin sa ating buhay. Tandaan po natin, hindi nais ng Diyos na tayo ay mapasama. Ang gusto ng Diyos na tayo ay magiging uliran at mabuting mga anak niya. Ito po yung ating buhay. Ito po yung ating ginagawa para sa ating Panginoon. Praise God. Una po, yung pagmamahal natin sa spiritual na bagay. Spiritual. Praise God. Natuto po tayo ng mga bagay dito sa lupa. Tingnan nga po natin minsan ang Biblia. No? Ang tatlong ito ay mananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-ibig. No? Sa ating pong buhay bilang Kristiyano, no, may inilagay po siya sa ating mga puso. At yun po yung ating ginagampanan bilang
anak ng Diyos, bilang Kristiyano. Kaya po, matuto tayong mahalin ito, pangalagaan, at isagawa po natin, sapagkat ito po yung magdadala sa atin sa isang matagumpay na buhay. Naalala niyo po yung parable teaching ng ating Panginoon doon sa chapter 26, I think 25 ng Mateo, di ba? Yung 10 ay 3 servant, no, na ginawa tinawag ng ating Panginoon. At binigyan niya ng talento ang bawat isa. Ang isa 10, ang isa 5, at ang isa ay 1. No? So, ito po, ang 3 ito ay meron silang sapat na lakas. Depende sa kanilang kakayanan. Tandaan po natin, ang ating Panginoon hindi po magbibigay sa atin ng gawain na hindi natin kaya. Minsan kasi parang iniisip natin, Lord, parang napakahirap naman itong ginawa, binigay niyo sa akin. Parang hindi ko kaya, Panginoon. No, kaya kapag nagsimula tayong magtanong, puro tanong na yung buhay natin. Kaya tayo po yung tinatawag na Kristiyanong mapagtanong. Dapat po unawain natin palagi. Tandaan natin ang Panginoon na hindi magbibigay sa atin ng mga bagay na hindi natin kaya. No? Good and faithful servant. Servant. Tayo po lahat ay servant. Katulad ng ating DBBS na ginanap last week, no, sa Santo Tomas, at I think po ngayong starting on Monday, mayroon po tayong DBBS dito po. Kaya yung inyong mga anak, ipadala po ninyo dito, at mayroon po tayong 4 days, no, Monday to Thursday, na DBBS, Daily Vacation Bible School. Ano po? So, yung tema po ng DBBS ay, ang una, ano yung una, mga teacher? Sorry po, Pastor, nakalimutan na namin. Siya. Worship. Pangalawa, servant. Paglilingkod. Pangatlo, ayan, evangelism. Pang-apat, disciple. Praise God. So, no, ito po yung ating tema this coming Monday. Bukas po. Pagkatapos nito ay bago tayo dumako sa ating mga gawain sa youth, ay magkaroon tayo ng maikli lang pagmi-meeting. Praise God, no? So, wag nating ugaliin, wag nating isipin na yung mga kaloob ng Diyos na ibinigay sa atin ay hindi natin kaya. No, isipin natin palagi na yung pinakamataas, ang pinanggagalingan ng buhay ay siyang nagbibigay sa iyo. So, ibig sabihin yan, alam niya ang iyong kakayanan. Alam niya ang iyong kalakasan, alam niya yung iyong kahinaan. Kasi siya po yung lumikha sa atin. Siya po yung nagbibigay noon. Kaya makita natin dito, no, sa bawat ministry, hindi pare-pareho. Mayroon 10,000, mayroon 5,000, mayroong 1,000. No, kaya yung maliit na bagay na ibinigay niya sa atin, huwag nating ibaon sa lupa. Ano sabi ng Panginoon? Ang nagmamahal sa kaunting bagay, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, ay mapagkatiwalaan sa malaking bagay. Ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, ay hindi mapagkatiwalaan sa malaking bagay. Kung hindi tayo mapagkatiwalaan ng kayamanan na ibinigay sa atin, sino magtitiwala ng kayamanan ng iba? Sino magbibigay sa iyo?
ng higit pa. Dahil sa simpleng bagay at trabaho lamang na ginagawa natin, ay sumasablay pa tayo. Praise God, ito na lang yung Sunday, di ba? Bilang mga Kristiyano, responsibilidad natin ito. Na pag Sunday, pumunta tayo sa church. Kahit sabihin mo pa, Pastor, sinusunod ko naman yung sinasabi mo eh. Nagbabasa ako ng Biblia araw-araw. Sino ba reading Bible every day? O, di ba wala? Sino nagbabasa ng Biblia araw-araw? Di ba? So, paano? Paano tayo lalago? Hindi tayo mapagkatiwalaan. Praise God. Ang mapagkatiwalaan sa maliit, mapagkatiwalaan sa malaki. Ano ibig sabihin? Mahalin natin. Anumang ministeryo, anumang trabaho na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sapagkat diyan kalalago, diyan magmamatured, mag-grow ang iyong buhay bilang isang Kristiyano. Praise God. So, mahalaga po ito. Unang-una, ang pag-ibig ay mayroon dalawang klase. No? Yung pag-ibig na natutunan natin sa mundong ito at ang pag-ibig espiritual. Pareho po yan, di mawawala. Church, makinig kayo mabuti. Praise God. Ano po ibig sabihin nito? Mababasa po natin ito sa aklat ni Lucas, chapter 16. Tingnan po natin. Lucas, chapter 16. Sundan po ninyo ako. Hallelujah. Dito po mababasa natin ang parabola na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Sabi niya sa isang lungsod, mayroong isang pulubi na nagngangalang Lazaro. Doon sa lungsod na yon, mayroong isang mayaman na nabubuhay sa karangyaan. Ang ginagawa ni Lazaro ay pinupulot niya at kinakain ang mga natitirang pagkain galing sa hapag ng mayaman. Dumating ang panahon na namatay si Lazaro at dinala siya sa piling ni Abraham. Mga kapatid, makinig mabuti. Hindi kailangan magiging mahirap tayo. Hindi kailangan magpapalimos tayo para lamang matanggap natin ang kaharian ng Diyos. Hindi garantiya ang karangyaan ng buhay, ang kasaganaan ng buhay para mapasa atin ang kaharian ng Diyos. Ito ay nababatay sa material na pag-ibig at espiritual. Praise God. Ano po? Pareho silang namatay. Si Lazaro dinala sa piling ni Abraham. Ang mayaman, dahil sa say mayaman, inilibing sa gitna ng kanyang karangyaan. Pero nung muling pagkabuhay, nasaan siya napunta? Siya napunta sa isang lugar ng kaparusahan. Si Lazaro dinala sa piling ni Abraham. Nandun na sila. Nandun na sila. Nung tumingala ang mayaman, sino yung na kanyang nakita? Sino nakita niya? Sino nakita ng mayaman? Si Lazaro. Sa piling ni Abraham. Nagsisimula po yan sa verse 19. Nung makita ng mayaman si Lazaro
Sa piling ni Abraham, siya nagsabi, Amang Abraham, mahabag kayo sa akin. Utusan niyo naman si Lazaro na isawsaw ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila. Praise God. Praise the Lord. Ang iniisip ng mayaman, kasi ito si Lazaro nung buhay pa kami, sa lupa pa kami, namumulot ito ng mga sobra-sobrang pagkain na natapon sa aking hapag. Praise God. Ano sabi ni Amang Abraham? Anak, nawain mo na dito sa lupa ay nagawa mo ang lahat ng gusto mo. Samantala si Lazaro ay naghihirap nang dito siya ngayon. Mga kapatid, tulad na sinabi ko kanina, baka ma-misinterpret natin ito. Pastor, kailangan palang magiging mahirap. No. Pinakita lang dito ng Panginoon na yung kayamanan ay hindi yan konkrito. Yung kayamanan na pinakananais natin. Na kung minsan nakakalimutan na natin yung pinakamahalagang trabaho at gawain natin, ministeryo natin, na kailangan ng Diyos. Praise God. Yun po yung literal na kanyang pamumuhay sa lupa. Praise God. Ano ba yung literal na pamumuhay sa lupa? Asawa, mga anak, kapatid, mama, papa. Kung minsan po hindi natin ito naunawaan, kaya hindi natin maibigay sa kanila ang totoong pag-ibig, ang totoong pagmamahal na gusto ng Diyos na ipadama natin at ipamalas natin sa ating mga mahal sa buhay. Mababasa natin mamaya yan, sabi ng 1 Corinthians 13. Ang pag-iibig ay hindi makasarili. No? Hindi magaspang ang pag-uugali. Praise God. Kung minsan meron tayong pag-ibig, pero ang ating pag-ibig ay makasarili. Tayo lang. Tayo lang. Tayo lang yung maliligtas. Para baga yung ating mga mahal sa buhay, wala silang karapatan. Hallelujah. Kaya nga tayo tinawag ng Diyos. Yun yung ating ministeryo. Isang bagay na nga lang pamilya mo, dalhin mo sa Panginoon. Napakahirap ba yun? Mahirap ba? Praise God. Dahil kasi ang ating pagmamahal dito sa mundo. Subukan natin ang pagmamahal galing sa Diyos. Ang tatlong ito ay mananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, pinakamataas na antas ng pag-ibig ay spiritual. Spiritual. Praise God. Ano pa po sabi dito ng mayaman? Sabi ni Abraham, hindi po kasi unang-una mayroong bangin. Malalim na bangin na pumapagitan sa atin. Yung mga nariyan, hindi pwedeng pumunta rito. Yung mga naririto, hindi po pwedeng pumunta riyan. Church, makinig kayo mabuti. Hallelujah. Ito na po yung panahon na kumilos ka, gumalaw ka, gawin mo. Minsan kasi natatakot tayo. Nangangamba tayo, hindi pa nga natin nagawa, hindi pa nga natin nasubukan. Nauunahan na tayo ng takot. Ano sabi ng isang pinagkatiwalaan ng isang talent? Natatakot ako. Kaya ito, ibinaon ko sa lupa. Ano sabi ng Panginoon? Isa na nga lang.
Isa na lang yung ministeryo mong ginagampanan, hindi mo pa ginawa. Ano ito? Pamilya mo. Asawa mo, anak mo, apo, pinsan, second cousin, third cousin, kaibigan. Ito na nga lang. Hallelujah. Pupunta tayo kuminsan sa church, nakatingin tayo lagi sa tao. Tao yung ating tinitignan. Tao yung ating pinapakinggan. Kaya nga, mga kapatid, sa katotohanan, pure, puro, na salita ng Diyos, itong aking dinideliver sa inyo. Para mahimasmasan tayo. Malapit na dumating ang Diyos. Tingnan ninyo yung kasunod. Nag-request uli yung mayaman. Ano yung kanyang request? Panginoon, pwede po bang papuntahin mo sila sa aming tahanan? No? Pag-ibig pa rin. Nabagamat nandoon na siya, naroon pa rin yung pag-ibig, pagmamalasakit sa kanyang mga napagkautangan. Ano yung pagmamalasakit? Kahit nasa taas na siya, nandoon pa rin yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga naiwan sa kanilang tahanan. Kaya yung kanyang request, pwede po bang papuntahin mo sila doon sa amin? Praise God. Ganun yung ating natutunan kasi. Yun yung ating nakagisnan. Yun yung ating nakalakihan. Mga kapatid, puro mga material, puro dapat magising tayo na ang katuruan ng banal na kasulatan ay spiritual. Hanggat hindi lumago ang ating spiritual, hindi nating maunawaan ng malinaw ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Praise God. Hanggat hindi natin hukayin, hanggat hindi natin i-meditate ito araw-araw, hindi natin matutunan ng paglago ng ating spiritual. Bakit sinasabi ko ito? Mahal ko kayo sa katotohanan. Hindi ko sasabihin ito kung baliwala kayo sa akin. Amen? Hindi tayo katulad ng mga tao na pagkaroon discourage, wala na. Bye-bye. Wala na kami. Yun ba yung totoong Kristiyano? Umaatras, umuurong, tumatalikod sa responsibilidad. Tingnan nyo, yung mayaman na namatay. Nag-request siya, Panginoon, Amang Abraham, pwede bang pababain mo sila sa at pagsabihan ng aking mga ama at mayroon pa akong 5 kapatid. Buksan niyo mabuti. Hindi ako nagsasalita sa ganang akin. Ito ay galing sa salita ng Diyos. Lagi tayong mga katuwiran, lagi tayong may rason. Pero alam niyo po ba, pagdating sa Panginoon, hindi pwede yan. Napakaganda na i-request ng mayaman. Pwede bang pababain mo sila sa utusan mo sila sa Yan, kasi dito sa lupa, puro utos yung kanyang ginagawa. Utos, mayaman siya eh. Kaya hanggang doon sa langit, nadadala niya yung ganyang attitude. Utos, utos, utos. Utos, utusan mo sila sa Praise God. Puro utos lang tayo ng utos, wala na, nawawala na yung love. Nawawala na yung pag-ibig. Nawawala na yung spiritual. Hallelujah. Utusan mo sila sa Buti nga hindi sinabi ni Amang Abraham, mahiya-hiya ka naman. Utusan mo. Yung kasi yung kanagisnan niya. Nabuhay siya sa isang marangyang pamumuhay. O ano ang sunod? Pwede bang utusan mo sila sa pumunta sa amin? Kasi mayroon akong ama at mga 5 kapatid. Utusan mo sila na magbago na. Magbago na.
Ang sinumang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati. Ito, parang bago na. Bago na. Mayroon bang bago na luma? Spiritual speaking lahat. Ating isipan, ating paningin, ang ating kilos, ang ating pananalita, dapat bago. Ano sabi ni Abraham? Ano sabi niya? Nasa sa kanila ang sulat ni Moses at ang turo ng mga propeta. Praise God. Sulat ni Moses at ang turo ng mga propeta. Hindi ba matibay yun? Amen? Amen? No, mula pa kay Moses, mga propeta. Di ba napakatibay nun? Mayroong mga witness. Basahin nyo. Ang Hebreo chapter 11. Mababasa nyo yan. Tayo ay napapaligiran ng napakakapal ng mga witness. Sinabi ng author ng Hebreo, praise God, mula kay Abraham, hanggang kay Enoch, hanggang kay Noah, ano pa ba? Lahat. Sila yung mga witness. Sila yung mga propeta. Kaya nga sabi ni Amang Abraham, nasa kanila ang sulat ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. Pakinggan nila yun. Praise God. Yun ang sabi dito. Pakinggan nila yun. Kaya napakahalaga ng pakikinig. Pagkatapos na mapakinggan mo, nararamdaman mo naman yan kung totoo o kasinungalingan. Di po ba? Naramdaman nyo ba kung totoo at kasinungalingan? Kasi yung totoo, tumutusok yan sa puso mo. Humihiwa yan. Ibig sabihin yan, approve. Praise God. Hindi yung tinutusok ka, hinihiwa ka, hindi ka naatin. Ako yata pinatatamaan ni pastor. Malay ko sa buhay mo. Trabaho ko na ipangaral ang salita ng Diyos. Wala nang iba. Ito yung trabaho ko. Ginagampanan ko ang aking ministeryo bilang isang minister. Amen? Praise God. Tapos tatawag ka sa iba, mga hawa ka pa. Sana naman wag. Mahalaga ito, mga kapatid. Siguro, isipin na lang natin kung saan tayo nakatalagang church. Doon tayo sumunod. Kaya sinasabi ko ito dahil pananagutan ko kayo sa Diyos. Pananagutan ko kayo. Dito pa nga lang tayo ngayon eh. Sa church pa lang. Darating din naman ang araw na pupunta tayo, hahayo tayo. Huwag nating madaliin. Dapat muna tayo ang matuto. Dapat muna tayo ang turuan. Dapat muna tayo yung mabukas ang ating isipan, lumawak yung ating paningin. Para lubos nating maunawaan at matutunan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dahil sa mundong ito, wala naman makapangyarihan. Nag-create, lumilikha ng mabuting bagay maliban sa salita ng ating Panginoon. O ano sabi? Balik tayo. Sabi niya mga Abraham, saan ba tayo? Verse 27. Verse 27. Ngunit, sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro
sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na mga lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyan babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Praise God. Sagot ni Amang Abraham, verse 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa sa kanila ang sulat ni Moses at ang mga propeta. Yun ang kanilang susundin. Praise God. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga yun. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikdan nila ang kanilang kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang sulat ni Moses at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Praise God. Di ba napakagandang aral ito? Praise the Lord. Kailangan pa ba ibababa sila sa rope? Kailangan pa ba mayroong mamatay para imbitahin natin yung ating mga kapwa-Kristiyano para makarinig yung ating mga loved ones? Kailangan pa ba mayroong ililibing? Kailangan pa bang muling mabuhay ang isang namatay para maniwala tayo? Praise God. Yun yung kanyang paniniwala sa lupa. At kung ano yung kanyang paniniwala sa lupa, dinala niya ito sa langit. Pero lahat po yan hindi pasado. Amen? Amen. Ang isip niya, siguro, kung utusan niyo sila sa namatay na at muling nabuhay, pagsabihan yung aking ama at 5 kapatid, baka maniwala pa sila. Sabi ni Abraham, kung hindi nila paniniwala ng sulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit ang isang patay na muling nabuhay. Praise God. Kaya napakahalaga ang turo. Napakahalaga ng aral na sinasabi ng Biblia. Alisin na natin yung ating mga pamanhiin, kasabihan. Hindi bali na lang. Kasi pag namatay ako, nandyan naman yung aking anak, nandyan naman yung aking pamangkin na ipag-pray ako para ako ay mapunta sa langit. Mali yun. Ang totoo, para ikaw, ako, tayong lahat ay mapunta sa langit, paniwalaan natin. Believe. Believe before you see. Hindi yung to see is to believe. Maniwala ka muna bago mo makikita. Hindi yung, hindi ako maniniwala kung hindi ko makikita. Tapos na ang buhay natin. Praise God. Pero nangdudoon pa rin yung love. Amen. Gusto ba natin na walang saysay ang pag-ibig na yan? Magiging walang kabuluhan. Praise God. Dapat ang pag-ibig na yan ay galing sa Diyos. O tinatawag natin, God's love. May pagmamahal. Habang mayroong buhay, habang mayroong lakas, at higit sa lahat, mayroong pagkakataon. Dalhin natin, ibahagi natin, i-share natin ang gospel sa kanila. Kasi ito ang magdadala sa bawat tao
bawat mananampalataya, bawat tahanan, mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid, ito ang magdadala sa atin sa isang tiyak na kaligtasan. Hallelujah! Kaya mga po, minsan ako nalungkot na lang. Kung kailan patay na, siya pa magsabi, Pastor, puntahan mo naman yung aming patay. Ano magagawa ni Pastor? Pastor, ipagpipray mo naman yung tatay ko naghihingalo. Ano magagawa nun? Anong magagawa ng prayer ko? Samantala, direct na sinasabi ng Biblia, nang doon sa kanila, palagi nilang naririnig, palagi nilang nakikita yung mga pastor, mga workers sa church na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi na nga lang natin gamitin yung mga propeta dito kasi wala naman tao sa panahon natin ngayon, maliban sa ating mga Kristiyano, yung nakakaalam at nakakilala sa salitang propeta. Tayo lang. Praise God. Yung pag hindi makapagsalita na saka natin, pananagutan natin yun, mga kapatid. Mag-ingat tayo, baka akala natin. Praise God. Spiritual na love. Amen? Literal, kung ano yung ating ginagawa rito sa lupa, malamang yun din yung ating katuwiran pagharap natin sa Diyos. Pero yung mga literal, mga physical na pagmamahal, wala yun. Ang totoong spiritual, yung ating pagmamalasakit, yung ating pagmamahal sa ating mga loved ones, tatay, nanay, anak, kaibigan. Gawin kaya natin yon. Amen? Ako naniniwala kapag bawat isa sa atin mag-evangelize, baka sunod na linggo lang puno ito church natin. Amen? Praise God. Makakalakad ba tayo sa ating komunidad na taas ang ating noo? Na nakikita natin, alam natin, praise God. Hallelujah. Chapter 13, verse 13 ng Roma. Physical na pagmamahal, spiritual na pagmamahal. Mananatili yan. Kaya dapat yung ating pagmamahal ngayon dito sa sanlibutan, palitan na po natin yan. Palitan na po natin yan. Spiritual na pagmamahal. Ano sabi ng 1 Corinthians verse 1? Mamaya na po Roma. Ito sabi ng 1 Corinthians, verse 1. Makapagsalita man ako ng wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw. May pag-ibig ba sa puso natin? Mahal ba natin ang talento na ibinigay sa atin ng Diyos? May pagmamalasakit ba tayo sa talentong ito? Hallelujah, baka yung talentong yan, yun yung magdadala sa iyo sa isang kahatulan na buhay. Makapagsalita man ako ng wika ng mga anghel ng mga tao, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umalingaw-ngaw. Verse 2. Kung ako man ay may kakayanan, magpapahayag ng salita ng Diyos at makaunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako sa lahat ng kaalaman at malaking pananampalataya, ano pat mapalipat ko ang mga bundok,
ngunit wala naman akong pag-ibig, wala itong kabuluhan. Praise God. Ano ba yung makabuluhang buhay sa mundong ito? Ano ba yung mahalagang buhay sa mundong ito? Nagkamali ba ang Diyos sa atin? Nagkulang ba ang Diyos sa atin? Hallelujah. The perfect life in this world. Pag-ibig. Pag-ibig. Hallelujah. Mapapalipat mo yung bundok. Baka pagsalita ka man ng lahat ng lingwahe, ibigay mo man yung sarili mo para sunugin. Praise God. Kung ibigay mo kaya yung sarili mo para isang mabuting patutuo, mabuting halimbawa, hindi ba yun ang tama? Hindi ba yun ang matuwid? Hindi ba yun ang tumpak na buhay? Naalay natin ang ating sarili para maraming tao ang magising, para maraming tao ang madala sa Panginoon. Imagine mo, buhay ng Panginoon kay isa-isa na lang. Ibinigay niya. Ano ngayon naging resulta? Ikaw, ako, tayong lahat ay nagiging mga Kristiyano. Dahil sa isang buhay na kanyang isinakripisyo. Praise God. Sabi ng awit, leaving the sacrifice of praise into the house of the Lord. Hayaan mo na sila. Kung maglilingkod man sila sa kanilang sarili, kung gusto man nila itanyag yung kanilang sarili, hayaan nyo na sila. Ang mahalaga, ikaw. Kasi kailangan ka ng Diyos. Kailangan ka ng Panginoon. Hallelujah. At kung ako may kakayanan, at kung kung ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin kabuluhan, o wala rin akong mapapala. Mga kapatid, pwede tayo magbigay na walang love. Amen. Praise God. Napipilitan lang tayo. Para bagang, praise God. Kahit malaki at maliit ang ating binibigay, ang pinakamahalaga sa lahat, samahan natin ng, love. Pag-ibig. Doon yun mapapatunayan. Doon yun makikita. Yun po yung approval na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya sabi ko, kahit maliit lang, kung mayroong pagmamahal, pagpapalain ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Ayan verse 4. Ang pag-ibig ay matyaga, maganda ang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, o magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa,
at mapagtiis hanggang wakas. Verse 8, matapos ang kakayanan, magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayanan, magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggang. Amen? Literal, physical, at spiritual. Praise God. Yun yung katuwiran ng mayaman. Nandoon pa rin sa kanya yung pagmamalasakit. Nandoon pa rin. Pero bang, ang punto na, nandoon na siya sa punto na wala na siyang magawa. Praise God. Wala na siyang kapangyarihan. Kasi sa langit, yung ating mga tinatangkilik, hindi na natin pwede yung gamitin doon. Iiwan na natin yan. Sulo ang maidala natin sa harap ng ating Panginoon. Yung ating paglilingkod sa Kanya at ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Sabi ng Biblia, mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, lakas, kaluluwa at buong pag-iisip. Ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Alam niyo po mga kapatid, yung ating mga kapitbahay, hindi natin yung kalaban. Amen? Amen. Yung ating mga asawang masungit, ay hindi natin kalaban yan. Praise God. Praise the Lord. Kahit yung mga naniningil ng Judith, hindi natin kalaban yan. Sino yung ating kalaban? Si Satanas. Si Satanas. Hallelujah. Praise God. Ito po dapat natin gawin. Romans chapter 13, verse 10. Basahin po natin. Romans chapter 13. Verse 10. Sabi dito, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya, ang pag-ibig, ang siyang katuparan ng kautusan. The greatest love of all. Amen? Verse 11. Dapat gawin natin ito, mga kapatid. Pwede lang. Maglaan tayo ng oras. Maglaan tayo ng panahon. Hallelujah. Magtabi tayo ng mga segundo, minuto, oras para lamang ma-spread natin. Dahil alam natin, sabi dito sa verse 11, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang kayong gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noon. Kaya, kayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Tayo yon ang tinutukoy dito. Tayong mga unang sumampalataya sa Panginoon. Gawin natin sapagkat namamaalam na ang gabi at lumiliwanag na. Praise God. Huwag na tayong gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Bagpos, aralin natin, i-apply natin, tanggapin natin ang salita ng Diyos na ating natutunan sa Silanganan Community Christian Church. Hallelujah. Praise God. Verse 12. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Verse 13, mamuhay tayo
sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Praise God. Praise the Lord. Romans chapter 14, verse. No. Itaas lang natin ng konti. 14. Huwag natin hatulan. Chapter 14, verse 13. Huwag nating hatulan ang isa't isa. Huwag na rin tayong magiging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Amen? Mahalaga po ito mga kapatid. No? Huwag natin laging tingnan yung mga pagkakamali, kakulangan, no? Huwag natin tingnan yan. Kaya malinaw ang sabi niya rito, huwag tayo maghahatulan sa isa't isa. At huwag tayong magiging dahilan sa pagkakatisod ng bawat isa. Praise God. Dahil sa aking pakipag-isa sa Panginoong Hesus, nakatitiyak ako na walang anumang likas na marumi. Kung sino man ang naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga yun ayon sa Kanya. Praise God. Tingnan po ninyo, napakaganda po ng aral ni Pablo dito. No? Praise God. Verse 14. Dahil sa aking pakipag-isa sa Panginoong Hesus, nakatitiyak ako na walang anumang likas na masama. Kung sino man naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi ngayon sa Kanya. Praise God. Verse 15. Kaya kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na iyon sa pag-ibig. Ang ginagawa mo, huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Praise God. Church, makinig mabuti. Ang ginamit ditong halimbawa ni Pablo ay pagkain. Pero sa katotohanan, ito po tumutukoy sa ating spiritual na buhay. Praise God. Praise the Lord. Na halimbawa, pagkain. Hindi lahat tayo tanggap natin ang lahat ng pagkain. Amen? Hallelujah. Mayroong mga tao hindi kumakain ng isaw. Kasi, kumakain ba tayo lahat ng isaw? Palak ang bukid. Praise God. Halimbawa, kumakain ako ng palaka. Pagkatapos mayroong isang kapatid, Pastor, takaw mo naman, pati palaka, kinakain mo. Meron kami pastor sa Payatas, pati daga eh. Ay, marumi yan ang daga na yan. Praise God. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Praise God. Papakita ko kaya? Tutuloy ko kaya? Sasabihin ko sa kanya, wala akong pakialam sa'yo. Basta ang mahalaga, tanggap ito ng sikmura ko. Natutuwa ako dito. Nai-enjoy ko ito. Ikaw bahala ka sa buhay mo. Hindi pala nating alam na dahil sa mga ginagawa natin, ano po, natitisod na yung ating kapwa. Amen. Amen po ba? Praise God. Halimbawa, itong music. Gusto ko matuto sa music. Di siyempre ngayon, lalapit ako kay
Kay Michael, Kuya Okor, turuan mo naman ako. Praise God. Ito naman si Michael, ayaw magturo kasi, baka mamaya agawan mo pa ako ng pwesto. Hindi natuloy ako atin. Hindi na ako pupunta kasi parang wala naman akong, di ba? Nakuha nyo? Nakuha nyo mga kapatid? Yung ating mga song leader. Yan. Ati, turuan mo naman ako mga song leader. Praise God. Wala akong pakialam sa'yo, basta ako. No. Ang mga katangian na ibinigay sa atin, tandaan po natin mabuti, ibinigay yan sa atin. Hindi yan atin. Mayroon nagbigay. Kuha nyo. Amen. Hindi atin yan. Praise God. Chapter 7, verse 7 ng Hebreo, kung di ako nagkamali. Mas pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya ako minsan napakalungkot. 10 taon na tayo, 5 taon na tayo, 3 taon na tayo Kristiyano, hanggang ngayon nakatayo pa rin tayo sa pulpito. At yun pa rin, yun pa rin ang ating ginagawa. Kasi parang lumalabas na wala tayong pakialam sa iba. Na hindi mo alam na yung talento na ibinigay sa iyo ng Diyos, dapat ipamahagi mo. Kapag ibinahagi mo ang talento na ibinigay sa iyo ng Diyos, tandaan mo ito, hindi ka mawawalan. Amen? At hindi ka rin magkaroon. Hindi mo. Biro lang. Praise God. Ibahagi natin. I-share natin. Hallelujah. Subukan mo, ganun na lang ang buhay mo. Hanggang sa magsawa ka na. Hanggang sa wala na. Praise God. Pero ang buhay natin bilang mga Kristiyano, laging mayroong challenge. Hinahamon tayo lagi nito. Praise God. Hallelujah. Ngayong buwan, yung ating pagtuturo at pag-aaral about love. Next month, iba na naman. Dahil hahamunin ko kayo. Ituturo ko sa inyo kung ano ang nararapat ninyong gawin. Kaya dapat pagdating ng Sunday, praise God, sabi mo sa katabi mo, alam mo na. Hindi pa yata alam. Praise God. Ibahagi natin ang pagiging Kristiyano ay mahalaga. Ibahagi mo. Bigay mo. Kung tingin mo ba, doon siya lumalakas mapapalakas mo siya sa ganung bagay. Amen. Ma-build up mo. Maipos mo siya. Sa mga bagay na nasayo at ibinahagi mo sa Kanya. Praise God. Huwag tayo mananatili sa, dapat nag-grow tayo. Nag-grow. Ako nga nag-aantay na lang. Mayroong magsabi, Pastor, medyo thunders na kayo. Papalitan ko na kayo. Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! Praise God! Kung meron ng 3 sa inyo rito magsasabi ngayon, hindi sa inaayawan kong gawain sa Panginoon. Meron lang 3 magkaisa, sabihin nila, Pastor, papalitan na namin kayo. No problem! No problem. Willing! Willing ako. Praise God. Patatagin natin, palakasin natin. Kung kailangan ang ating mga kapatid sa pananampalataya, huwag kang makasarili. Huwag mong suluhin. Ibigay mo, ituro mo, palawakin mo ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi ka mawawalan. Bagkus, lalo ka pang pagpapalain at mananagana sa lahat ng bagay.
Praise God. Verse 15. Kaya kung dahil sa kinakain mo, ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na iyon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Pagkain lang po ito. Pero ang buod ng salitang ito, sa buhay mo. Ang buhay mo bilang isang Kristiyano. May pakinabang ka, may halaga ka, may talento ka, ibigay mo! Ibigay mo, ibahagi mo! Praise God! Sa ministeryo ito, parang gusto lang natin lagi yung happy-happy lang. Diba yung ganyan? No! Hindi ganyan ang ministeryo ng Panginoon. Praise God! Isang araw ng Panginoon, mayroon lalaking nagsabi sa kanya, Panginoon, sasama ako sa iyo kahit saan ka mang pumunta. Ano sagot ng Panginoon? May bahay ang mga ahas at may lungga ang mga asong gubat. Pero ang anak ng tao ay wala man lang mapagsandalan, mapaghiligan ng kanyang ulo. Isang alagad nagsabi, Panginoon, sasama ako sa inyo, pero hayaan niyo munang magpaalam ako sa aking mga magulang. Ipalibing ko yung aking tatay bago ako bumalik. Ano sagot ng Panginoon? Ano sagot niya? Hayaan mo na yung mga patay maglibing ng kanilang patay. Pero ikaw, sumunod ka. Walang nag-aararo na laging nakalingon. Walang nag-aararo na makarating sa dulo. Matatapos niya yung kanyang pag-aararo na laging nakalingon. Dapat hayaan na natin yung ating lumang pagkatao. Hayaan na natin yung ating mga dating ginagawa. Ibigay na natin yan sa iba. Amen. Hallelujah. Praise God. I-alok na natin sa iba. At hayaan natin sila. No? Upang tayo naman ay mag-step up. Praise God. Alam ko po, mahal natin yung ating mga ginagawa. Kung mahal natin ang ating ginagawa, dapat naintindihan natin ang sinasabi ko. May pagmamalasakit tayo sa ating ginagawa. Kung mayroon tayong pagmamalasakit, dapat naunawaan ninyo ang sinasabi kong ito. Hallelujah. Pag-ingatan mo ang inaakala mong tama ay huwag masamain ng iba. Praise God. Spiritual. Tingin natin tama. Tingin ng mayaman tama yung ginawa niya. Inutusan niya pa nga siya, mga Abraham. Tama ito. Pero pagdating pala sa Panginoon ay isang malaking pagkakamali. Hallelujah. Pag-ingatan mo. Baka akala mo tama yung ginagawa mo. Pero pagdating sa salita ng Diyos, sabit ka, sablay ka. Kasi namumuhay ka, hindi spiritual. Dapat literal, physical, pagkatapos i-apply natin sa spiritual na buhay natin. Ito sabi niya sa verse 17. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain, inumin. Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan, at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Praise God. Mga kapatid, alam niyo ba kapag ritual na lang yung ginagawa natin? Ritual. Bang kasanayan na natin. Ito na yung ginagawa natin eh. Di ba? Di ba? Parang wala tayong joy. Buti pa si Brother Melvin may joy. Sister Joy, nasaan ka? Brother Melvin. Di ba? Parang hindi na natin nararamdaman yung... Naranasan nyo na ba yan? Praise God, yung parang ritual na lang. Sige na, gagawin ko na ito. Ganyan eh.
Praise God. Hallelujah. Napakaganda ng verse 17. No, sabi na, sapagkat ang paghari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain, inumin, kundi tungkol sa katuwiran, kapayapaan, kagalakan, na kaloob ng Holy Spirit. Gawin natin mula sa ating literal at physical na buhay, gawin nating spiritual yung ating mga ginagawa. Hallelujah. Para maramdaman natin ang kapayapaan. Ano pa? Sabi niya, katuwiran, kapayapaan, at kagalakan. Praise God. Mga kapatid, praise the Lord. Kaya nga may mga kapatid tayong napakalungkot kuminsan. No, nakasama natin kumain sa isang hapag. No? Pagkatapos bigla na lang. Ano po? Ako po nalungkot. Dahil yung ating mga ginagawa, hindi na po spiritual. Spiritual. Kagalakan, kapayapaan. Dapat sa tuwing papasok tayo sa church, pupunta tayo sa church, gagawin natin ang ating mga ginagawa. At paglabas natin, ay makikita ang bunga nito sa ating buhay. Kapayapaan, katuwiran, kapayapaan, kagalakan. Praise God. Ito po yung bunga ng salita ng Diyos na na-absorb natin, no? Natatanggap natin sa ating buhay. Subukan po niyo maglingkod ng ganito. Praise God. Mararanasan ninyo ang katuwiran, kapayapaan, at kagalakan na bigay sa atin ng Holy Spirit. Praise God. Minsan, nandito pa tayo sa church, mamadali na tayo, kasi yung iniisip natin, yung ating mga sinaing, baka masunog. Praise God. Huwag naman. Hallelujah. Hindi mo man naramdaman sa oras na ito ang kagalakan, ang kapayapaan. Praise God. Ako po naniniwala. Dahil ako bilang pastor, ibinibigay ko po sa inyo ang katotohanan. At ang balik nito sa akin, kapayapaan. Nang ibig sabihin, naibigay ko sa inyo, na-delivered ko sa inyo ang katotohanan. At ang mga nararapat na gagawin natin bilang mga Kristiyano. Praise God. Sana naunawaan niyo ako, mga kapatid. Hallelujah. No, namamaalam na ang gabi. Malapit nang lumiwanag. Iwasan na natin. Lumayo na tayo sa mga bagay na dulot ng laman. Kasiyahan, malaswang pamumuhay. Praise God. Dapat ang ating ginagawa sa church, gawin nating kapayapaan, kagalakan, at katuwiran na kaloob ng banal na Espiritu sa atin. Verse 18. Hallelujah. Mukhang sinabi ni Brother Mervin, tama na, Pastor. Sabi niya, ang naglilingkod kay Kristo nang may ganitong kaisipan. Praise God, mga kapatid. Gusto ko pong ibaling ninyo ngayong umaga ang inyong kaisipan sa mga spiritual na bagay. Amen? Mapapawi nito ang dilim. Mahahawi nito yung mga hadlang. Maaalis ang mga pag-alinlangan. At makita natin ang liwanag, no, na galing sa pag-akay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay
kinalulugdan ng Diyos at iginagalang. Kaya, pagsikapan natin gawin ang mga bagay na nakapagdudulot sa atin ng kapayapaan at nakapagbibigay ng pananampalataya sa isa't isa. Huwag ninyong sirain ang ginawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaring kainin. Ngunit hindi mabuti na nagkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne, inumin alak, o gumagawa ng anuman magiging sanhi ng pagkakasala ng inyong kapatid. Ikaw na lamang at ang Diyos ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa mga bagay na ito. Mapalad ang taong sinusumbatan ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na pinaniwalaan niya. Tama. Pinaniwalaan niya na tama. Ngunit ang sinumang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkasala sapagkat hindi siya nagiging karapat-dapat sa kanyang paniniwala. Kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala. Praise God. Mga kapatid, ang tinutukoy rito ni Pablo ay pagkain. Bakit pagkain? Para madali nating maunawaan. Amen? Madali nating makuha ang conclusion. Praise God. No? Ikaw na lang at ang Diyos. Praise God. Kung meron kang suliranin, itago mo na lang yan. Ang mahalaga, nabigyan mo ng kasiyahan ang iyong kapwa mananampalataya. No? Lumago ang kanyang pananampalataya, tumibay ang kanyang paniniwala, tinanggap niya ng totoo at makatotohanan si Jesus dahil ikaw ang nagiging instrumento ng ating Panginoon. Praise God. Kaya sa panghuli, anuman ang nasa sa atin, ibahagi natin. Ibahagi mo. Praise God. Hindi ka mawawalan. Hindi ka mauubusan. Kasi ang Diyos ang nangako. Hindi ka niya iiwanan ni pababayaan man. Amen. Praise God. Hallelujah. Pananampalataya, paniniwala. Huwag natin ipilit yung ating paniniwala. Katulad ng lalaking mayaman. Sinupla si lahat. Hindi tama yan. Ito. Hindi tama yan. Ito. Yun ang ginagawa ko po sa inyo, mga kapatid. Binabali ko yung mga makamundong paniniwala. Inaalis ko po yung mga katuwiran na pangsanlibutan at pinapalitan ko po ng mga makalangit, mga espiritual na mga dahilan para hindi po tayo mapasama o hindi po tayo pupunta sa kapahamakan. Ngayon, kung ginagawa ko ito, pinaghihirapan ko ito para sa inyo, bahala na kayo. Hatulan ninyo ako kung ano man yung ihatol ninyo sa akin. Ang mahalaga, ibinigay ko sa inyo ang tamang katuruan galing sa salita ng Panginoon. Ang pag-ibig ay matyaga, mapagtiwala, puno ng pag-asa, no? At nagtsatsaga hanggang wakas. Hanggang may Silanganan Community Christian Church, ilaan natin ito. Italaga natin ang ating buhay para sa gawain ng Panginoon. Praise God. Mahalaga ka sa Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos, lumago ka. Lumawak ang iyong pagkakaunawa sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Praise God. Sabay-sabay natin basahin ang Corinthians 13:13. Sabay-sabay.
Sabay-sabay po. Praise God. Dito sa kaliwa. Sabay-sabay. Corinthians 13:13. Yan. Sa bandang likod. Sige, go. Praise God. Kaya isipin natin, sinundaling ko ating pong preacher si attorney. Pero pagkatapos ni attorney, ako na naman po. Kaya sumulat kayo habang nagsasalita po ako. No? Kumuha kayo ng mga verse para hindi naman masayang. Praise God. Ang tatlong ito ay mananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila, praise God, yung ginamit dito na salita ni Paul, dakila. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Mahalin mo ang Diyos ng Hallelujah. Praise God. Ano sabi ng chapter 14, verse 17 ng Roma? Dapat natin gawin ito sapagkat namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Iwasan na natin ang masamang pamumuhay at italaga natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sana po nakuha natin itong mga bagay na ito. Ito po magandang blessing na dalhin po ninyo sa inyong mga tahanan. Iuwi ninyo sa inyong mga tahanan. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.